Pinasaringan naman ng House Prosecution Team ang chismis na magre-resign na ang Vice-Presidente sa gitna ng kanyang kinakaharap na impeachment trial. Deadman naman ang prosecution sa umano'y mataas na ratings ng Vice-Presidente. Narito po ang report. Kasunod ng umuugong na balitang magre-resign na ang Vice-Presidente matapos payagan ng Senate Impeachment Court na buksan ang kanilang tax at bank records. Umaasa ang House Prosecution Team na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Papunta pa lang anila sa exciting part ang paglilitis. Mas mainam anila na manatili siya sa posisyon habang hindi pa naipapakita sa publiko ang anilay malabalyan ng ebidensyang makukuha sa mga naturang dokumento. Tsaka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis. Sakali namang tuluyan siyang mag-resign, magpapatuloy pa rin anila ang pag-uusig. Bukod kasi sa pagpapatalsik sa Vice-Presidente, layon din anila ng impeachment trial na pagbawalan na siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Bagamat marami na anilang malalakas na ebidensya ang naipakita ng prosecution laban sa Vice sa kasong grave threat, dapat anilang ipagpatuloy at tapusin ang pag-uusig dahil marami pa silang ipipresentang ebidensya na tuluyang magdidiin sa ikalawang Pangulo. Ang mga karampatang mga kaparasuhan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan, no? Sa simpleng pag-resign. No? Lalo na dito sa bagay, sa paglilitis na to, nakapagpresenta na ng malakas na ebidensya ang prosecution. Matapos namang ipagmalaki ng depensa ang mataas na trust rating ng ikalawang Pangulo sa harap ng impeachment trial, iginiit ng prosecution na hindi lang konstitusyon ang pinagtataksila ng Vice, kundi ang 32 milyong Pilipinong bumoto at nagtiwala sa kanya. Ayon kasi kay NBI Director Melvin Matibag, pasok sa betrayal of public trust ang umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng Presidente. Hindi nila pinapayagan ng konstitusyon ang betrayal of public trust o pagtataksil sa bayan kahit mataas pa ang trust rating ng isang opisyal. Dapat nilang panagutin ang lumalabag dito sa hindi pagtupad sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Kailangan nating i-consider ito dahil para makita natin yung gravity, kung gaano kamali itong pag-amin na to, itong confession na to na meron ng kinausap na tao na pumatay sa presidente na pumayag na. No? It becomes even more clear, no, that the article on grave threats is really backed up and supported by strong evidence. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.